O eto na nga si Bato, dahil gusto niyong pag-usapan si Bato de la Rosa, halina ho kayo dito kay Bato de la Rosa. Center sa Quezon City. Pasok na pasok sa mga DDS yung mga ganitong mga boss. Mga tawag dito, ganitong mga dramahan po. Tapos biglang eksena si Senator Bato de la Rosa. Naku. Bato, iboto natin si Bato. Kasi bakit? May pakialam. Ayan, nasa balita na po. Nasa balita na. Ano, sabi ni Nelson Solina, movie title please. Hindi ko alam. Pag-ibig, maybe Pag-ibig ni Sara. Handang tumegi ng presidente. Pwede siguro yun. Mga kababayan, Bato! Pasok mo na yan! Dumating. Double time si Bato ngayon. Mga boss. Oy, Lenny at Chensa, ayan. Napasyal ka, Lenny. Research. Huwag kang bangag tulad ng amo. Ano yan? Ano i-research ko? Sabihin mo, ipaliwanag mo kung mali yung sinasabi ko. Di ba? Ipaliwanag mo kung mali yung sinasabi. Ano yan? Research. Huwag kang bangag tulad ng... Ay, Diyos ko. Lumang tugtugin na yan ng mga DDS. Ikaw. Sabi ko na nga ba Kaya sila lalabing-pito dito kasi ikaw, mas gusto mo na pumunta dito sa live ni Mark Ramos. Crush mo ako, no? Crush mo ako. Magtatampo si dating Pangulong Duterte niyan. Sigaw sila ng pumunta kayo dito. We stand, Sara. We stand, Sara. Pero ano ginagawa mo? Mas tumutuon ka sa vlog ko. Oy. Tatampo sila sa iyo niyan. Sige, Bato muna tayo mga kababayan. Bato, alam ko kailangan mo itong magpa-interview, kailangan mo lumutang double time kasi wala po sa top 12 si Bato Mga kababayan, bagsak ang kandidatura ni Bato de la Rosa, mga bossing kaya kailangan umepal ng umepal. Banat, Bato! Doktor yata si Bato Doktor ng may sapak. Includes Medical Center sa Quezon City ngayong araw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y bilang pagpapakita ng suporta kina Vice President Sara Duterte at Attorney Zuleika Lopez. Ayon kay Senator Bato, inhustisya ang plano ng House panel na ilipat sa Women's Correctional Facility ang Chief of Staff ni BP Sara. Bato, alam mo ba kung bakit? Kasi nga nagiging nasasaklaw yung seguridad nalalagay sa alanganin yung seguridad ng House of Representative. Kaya dahil kay Sara yan mga bossing, dahil kay Sara ho, mga kababayan, pumunta doon, gusto mag-Airbnb pa doon, gusto doon matulog, nagpaalam pa, magja-jogging kinabukasan, mga kababayan. Pwede ba mag-jogging sa paligid ng House of Representatives? Doon sa mga pinapapunta silang hearing para ipaliwanag yung mga confidential funds. Mga bossing, ayaw pumunta. Gusto rektahan na, kulong na din. Para saan? Kagabi Gabi kasi dito yun, mga kababayan. Yung napanood ko yun. With matching 40 hanggang 60 vloggers yung kasama nila doon sa Zoom meeting. Hindi po yun hindi po yun pinlano, mga kababayan. Tapos doon sa labas ng Kongreso, meron din po, sabay-sabay din po mga nagsidatingan yung mga vlogger nila. Hindi po plano yun, mga bossing. Nagkataon lang po, nagising silang lahat ng ganung oras. Di ba, Janelle de Guzman? Nagkataon lang, nagising silang lahat. 100 katao, gising sa pare-parehas na oras. At nandoon instant, nasa Zoom lahat sila, mga bossing. Hindi po yung plano yun, no? Walang plano doon. Bato, tuloy! Hindi naman ito kriminal at walang anumang kaso na nakasampa laban sa kanya. Kaya nga, 5 days lang makukulong yan. Di ba? Ang inarte nyo pa, parang 5 years makukulong. Yung 5 days, mga kababayan, yung iba nga, minamani lang Di ba? Kung matandaan nyo po si Picoy,
nung PIDEA leaks ni Bato, lalong napikon si Bato doon, no? I cite you in contempt, Picoy. Ay, oo nga po. Okay, handa na po ako dyan. Actually, meron na po akong daladalang bag. Oh. Parang minamanilang, di ba, mga kababayan? Merong mga nakulong, mga ilan. Umabot ng 15 days. Okay naman. Dito, yung sa kanila, yung kay Lopez, 5 days. Pero kung magsiarte ho sila, mga kababayan, akala mo 5 years makukulong. No? Akala mo hindi na makakalabas. Ang BP naman, overacting naman na sasamahan kita dito. Oh. Dito na din ako matutulog. Ay, Diyos ko Lord. Di ba? Oh, Bato, kailangan mo talaga to. Wala ka sa top 12. Kailangan mo magpasikat. I'm very unfortunate dahil yung tao na hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa napailan ng kaso, kung i-treat mo parang konbiktado na kasi nga ang vice presidente nagstay ng matagal doon at yung kanyang mga kanyang mga security palakad-lakad doon. Di ba? Palakad-lakad doon. Oh, tapos may mga armas. Alam natin hindi gagawa ng mga kalukuhan yan. Alam natin hindi gagawa ng kung ano-ano yan. Pero nalalagay sa alanganin yung seguridad ng House of Representatives. O, ang kulit nyo ha, BP, sinabihan ka na, pwede ka nang umuwi, tapos na yung visiting hours, ayaw mo pa din. O sige, edi yung nakakulong na lang ang lilipat namin. No? Para bumalik ang katahimikan dito sa lugar na ito. O kung gusto nyo sumama kayo doon sa women's correction. Yun yung dahilan. Diba? Nung narinig na po yung ililipat ng women's correctional, nagsuka na kung ano-ano na ho ang nangyari, mga bossing. Di ba? Tobats, magpapahiring ka na naman. Anak natin na pa. Sayang na naman ang pera ng taong bayan. dalhin mo sa women's correctional. Women's correctional facilities a place for convicted criminals. Bakit mo lang doon? Dahil nga din sa ginawa ni BP Sara. ikulong doon yung isang babae, isang abogado na pinatawan lang ng citation for contempt. Ayon pa kay Senator Bato, wala pa siyang Si Cardema, mga kababayan, yan. DDS din ho yan, mga bossing. Nung nandoon si dating Pangulong Duterte, si Cardema, nung nandoon si Pangulong Duterte, doon sa Congress, nagpasikat yan. Si Atty. Nery Colmenares, sabi niya doon, Stoy, di ba, bayan muna kayo. Gumanon, parang ganyan. Siyempre, yung tao, dumadaan lang. Parang gusto parang naghahamon. Napagalitan ni Barbers, no? Baka ikaw ang magsisi, Cardema. Nakaganon na lang ho, mga boss. Mukhang kawawa. Mukhang kawawa. Tapos, hindi ko alam kung yung kapatid o asawa ba yung pinagsalita doon. Nahalatang iba naman tao yung nagsulat ng kanyang speech. Napagtawanan din ho ng sambayan ng Pilipino. Kung ano-ano kasi mga pinaggagawa nitong mga to. Tuloy. Impormasyon kung nakarating na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sitwasyon ni BP Sara at ng kanyang Chief of Staff dahil hindi pa sila nagkakausap nito. Samantala, sinabi naman ng senador na pag-aaralan niya kung ano ang mga hakbang na maaari niyang gawin para matulungan si BP Duterte at Atty. Lopez. Ang gawin mo, ipaliwanag mo, 5 days lang yan, madam. Umuwi ka na. No? Ganun lang yon, ipaliwanag mo. Madam, 5 days lang po, hindi 5 years na mawawala ang inyong kasintahan. Ay! Anong kasintahan sinasabi mo dyan, Mark?